Hello, welcome sa channel na ito. Again, ito yung G Solutions at ako si Engineer Casilia. Ngayon mag-solve naman tayo ng mga circuit problems na related sa battery. Ito yung given niya. Ayan. So, sabi diyan, a battery with an electromotive force of 12 volts and an internal resistance of 0.8 ohm is to be recharged through a 20 volt source. Letter A, what is the current in the circuit? Letter B, the recharging current is to be limited to 3 ampere. Then what is the value of the limiting resistor? Okay, solve natin to. So yan yung problem natin at sa ating given, okay, yung given natin is merong baterya na merong EMF na 12 volts at saka 0.8 ohms ang internal resistance. So ito yung schematic diagram niya, schematic circuit diagram niya. So this is, ito ay 12 volts at ito yung 0.8 ohms na internal resistance. So itong battery na ito ay i-recharge siya sa 12 volt source. So merong outside na baterya na magre-recharge nito. Ang voltage value ng baterya na ito is 20 volts. Okay, recharge siya. So yan yung given. So ito ay i-connect dito. Okay, para ma-recharge yung battery natin. So, ano yung hinahanap? Mayroon tayong dalawang letra. Sa letter A, ano yung current sa circuit na yan? Letter B, kung ang recharging current ay limit sa 3 ampere, what is the value of the limiting resistor? So, mayroon siyang pinapahanap yung value ng limiting resistor. Pwede natin sabihin itong RL or limiting resistor if the recharging current is 3 ampere. Okay, so yan yung ating isosolve solution. Sa letter A muna tayo. Ano yung magiging total current? Kung babalikan natin ito, yung pinapahanap lang naman yung total current. Assume natin na pag ganun yung kuryente natin kasi recharging siya. Mag-set up tayo ng equation out of yung ating circuit na ito. So again, dito yung I, yung current ng circuit. Yusin natin. So yan. So sa letter A tayo muna. So set up na ng equation. Siyempre Ohm's law. Use Ohm's law. Ang Ohm's law natin ay simply as voltage times the current times the resistance. Now, kung kukunin natin yung I, syempre, ito ay magiging V over R. Yan. So, base dito sa circuit natin, dito sa, yan, base dyan, so, yung ating voltage ay, since na, ang assumption natin ay clockwise yung ating kuryente, so, yung ating voltahe ay 20, minus, ito ay opposite sa 20. Itong 12 volts na ito opposite dito. Kaya yan ay 20 minus 12. Divided by 0.8. 20 minus 12 is 8. Okay, divided by 0.8 equals, so kung kukunin natin yung may calculator, meron tayong 10 ampere. Okay, so ito na yung natin, yung hinahanap na total current o current ng circuit. Yan yung sagot sa letter A. Punta naman tayo sa letter B. Isulat natin dito. So yung sa letter B, ang sabi doon, ang recharging current, ililimit siya sa 3 ampere. So kung i-drawing muli natin to, di ba? Kunin natin to. Yan. Okay. So, mangyayari, burahin natin to. Gagawin natin yung current na
3 ampere. I-limit natin siya sa 3 ampere. So, kailangan natin ng resistor dito. Maglagay ng resistor. Yan yung resistor natin. Ito yung limiting resistor na RL. So, yung kuryente natin dito sa loob ay magiging 3 ampere. Yan yung ibig sabihin ng letter B na tanong. Well, the limiting resistor when the recharging current is to be limited to 3 ampere. So, yan yung ating magiging circuit ngayon. Dahil sa circuit na ito, gumawa tayo ng relationship, no? Yung equation niya. Gagamitin natin yung voltage. So, pwede natin gamitin uli yung voltage at saka yung Ohm's law. So, again, parehas ng sa taas ay equals to the voltage over R. Yung voltage natin ay 20, again, minus 12 divided by RL plus 0.8. Pero yung current natin nga dito ay equivalent sa 3 ampere. Meron na tayong equation. So, again, 20 minus 12 is 8. 3. Lipat natin ito doon sa kabila. Multiply natin sa 3. So, RL. Okay. RL plus 0.8. Yan. So, again, kinopya lang. So, distribute yung 3. RL plus 3 times 0.8. 3 times 0.8 is 2.4. So, pwede nating makuha si RL. 3 RL. Again, so 8 minus 2.4. So, 8 minus 2.4 is RL. 8 minus 2.4 is 5.6. Okay, divided by 3. So, kung ating kukunin yung 5.6 divided by 3, yan po ay 1.866 or 1.87 ohms. So, ito, ngayon yung hinahanap natin. 1.87. Yan yung limiting resistor kung gusto natin maging 3 ampere yung current na ito na nagsisirculate yan sa circuit natin. So, napakadali lang ng problem na ito. Yan lang yung problem na yan. So, galing dito, yan. So, na-solve natin yung problem. So, again, maraming salamat sa panunood. Nawa nakatulong ito sa iyong pag-aaral.